Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-375 na kabanata. Ang reinforcement. Ang mga estudyanteng kanina'y sabik na sabik magpakitang gilas kay Heidi, at imbitahan siya sa isang date, ay napilitang manood ng walang magawa, habang nagpupumiglas siya mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Mickey. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na tumulong. Hindi sila makapaniwala na si Mickey ay napapanatili pa rin ng ganoong kapangyarihan kahit may bali ang isa niyang binti. Sa totoo lang, dapat ay madali na siyang mapatumba, ngunit ang kanyang mabangis at mapanganib na personalidad ay tila mas makapangyarihan kaysa pisikal niyang kondisyon. Ang pagiging sugatan niya ay hindi naging balakid. Nag-aapoy ang mukha ni Heidi sa galit. Hindi siya takot kay Mickey, ngunit ang kombinasyon ng kanyang bastos na pananalita, at ang mga nanunood na nakatitig habang siya'y inaabuso ay nagpatigil sa kanya. Parang biglang nawala ang lahat ng natutunan niya sa martial arts. Sa wakas, sa sobrang desperasyon, sumigaw siya ng tulong. Hindi niya alam kung sino ang inaasahan niyang tutulong. Ang ibang estudyante ay halatang walang silbi, at ang kanyang bayani, si Alex, ay tila isang malaking kabiguan. Ngunit bigla, isang malamig na tinig ang nagsalita, "Bitawan mo siya." Si Alex iyon. Tumigil ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado at walang halong kaba, ngunit puno ng kapangyarihan. Iba ito sa nauna niyang tangkang makialam. Sa pagkakataong ito, ramdam na seryoso siya. May ilang mga babae sa grupo ng mga estudyante ang nagpalitan ng makahulugang tinginan. Malinaw sa kanila na kumilos lamang si Alex dahil nasa panganib si Heidi. Marahil ay handa siyang tumulong kung makikinabang siya ng isang magandang babae bilang kapalit. Masamang tumingin si Mickey kay Alex. Kinakabahan siya dito, kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya nakilala si Alex mula sa laban na nakita niya sa TV, at wala siyang alam sa iba pang tagumpay at mga tago nitong kakayahan. Ngunit may kung anong kakaiba sa tindig ni Alex na nagpatayo ng balahibo ni Mickey. Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Maraming mata ang nakamasid sa kanya. Ano na ngayon? Itinulak niya si Heidi patungo sa kanyang mga kakampi para pigilan siya habang hinarap niya si Alex. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang tainga na parang nahihirapan siyang marinig ang sinabi ni Alex. Ano yun? Parang gusto mong magpakabayani bigla, para lang makuha ang babae. Si Mickey ay tumawa ng malakas, ngunit si Alex ay nanatiling kalmado. Hindi man lang siya natinag kay Mickey. Sabi ko, bitawan mo siya, wika ni Alex. At ang ibig kong sabihin ay pakawalan mo siya. Hindi ipasa sa iba pang tao mo. May ilang mga tauhan ni Mickey na nag-flex ng kanilang mga braso na parang nananakot, ngunit wala ni katiting na interes si Alex sa kanila. Matapos ang klase ng mga kalaban na hinarap at tinalo niya noon, ang mga ito ay parang mga tahol na lang ng aso sa kanya. Hindi mo yata ito pinag-isipan mabuti, wika ni Mickey. Bahagyang nagkibit-balikat si Alex at inilagay ang mga kamay sa kanyang bulsa. Sasabihin ko ito ng isang beses lang. Kalimutan mo ang pera. Palayain mo ang babae at umalis na kayo. Ah, oo, aalis na lang kami, sarkastikong sagot ni Mickey habang nakangisi. Iwinasiwas niya ang kamay sa ere, senyales sa mga tauhan niya na panahon na para umatake. Alam niyo na ang gagawin, mga tol. Alam niyang oras na para tapusin ang lahat ng ito. Ang kanyang boss ay nakamasid pa rin mula sa loob ng kotse. Maraming malalaking lalaki ang humakbang papalapit kay Alex, ngunit bago pa man magsimula ng lubusan ang laban, isang sigaw ang pumukaw sa lahat. Tama na. Pakiusap, hayaan niyo akong ayusin ito. Si Heidi iyon. Napasigaw siya, at sa lakas ng kanyang boses, napahinto ang lahat. Si Mickey ay ngumisi ng mas malaki at tumingin kay Heidi. Aayusin mo. Paano mo aayusin? Tanong niya, puno ng panunuya. Marami siyang ideya kung ano ang gusto niyang ipagawa kay Heidi, ngunit nais niyang makita kung ano ang handa niyang ialok.
Huminga si Heidi ng malalim, kahit nanginginig pa rin siya. Galit pa rin siya kay Alex, ngunit hindi niya kayang hayaan itong masaktan dahil sa kanya. Napakaraming pagsubok ang pinagdaanan niya para lang makilala si Alex. Inakala niyang isa itong kahanga-hangang tao. Nasabik siya nang makita ito sa laban sa TV. Pero nagkamali siya. Hindi iyon kasalanan ni Alex. Sa isang banda, naramdaman niyang siya ang responsable sa pagkakagawit nito sa gulo. Dahan-dahan niyang sinabi, gugulin natin ang oras natin ng magkasama. Pilit niyang iniiwas ang tingin sa iba at nakatuon lamang kay Mickey. Palayain mo sila, para maging tayo na lang. Marami pa akong dapat matutunan, at sigurado akong kaya mo akong turuan ng isang bagay, tama. Nabigla ang mga estudyante. Nanlaki ang mga mata nila, at napakagat-salabi sa tapang ni Heidi. Ang kanyang kahandaan na isakripisyo ang sarili para sa kanila ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Ilang mga lalaki sa grupo ay napayuko sa hiya. Sa kabila ng lahat, si Heidi pa ang nagpakita ng higit na tapang kaysa kanino man sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Debbie ang mukha ni Heidi, malalim ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan nito. Kahanga-hanga ang tapang ni Heidi, ngunit nakakatakot isipin na kailangan niyang isakripisyo ang sarili para protektahan ang iba. Tapos na, sabi ni Mickey, hindi maitago ang kasabikan sa kanyang tinig. Magkakaroon tayo ng napakagandang oras. Tumalikod siya, at kumindat sa kanyang mga tauhan. Isa-isa nilang sinimulang umatras, binibigyan ng espasyo ang mga nakaluhod na estudyante upang tumayo. Ilang estudyante ang lihim na tumingin kay Alex, nagtatanong sa kanilang isipan kung kikilos na ba siya. Ngumiti si Alex sa kanila. Kahit hindi siya gumalaw ni isang pulgada, ang kanyang kumpiyansang tindig ay tila nagpatahimik sa kaba nila. Biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Mickey. Tingnan mo, Mickey, doon. Napalingon si Mickey, halatang naiinis. Ano na naman? Saka palang nagiging maganda ang lahat. Pero tingnan mo, muling sigaw ng tauhan, desperado. Doon. Ano iyon? Sabay-sabay na lumingon ang lahat sa direksyon na tinuturo nito. Kailangan pang dumilat ng ilan upang makita ng malinaw laban sa sinag ng araw. Halos parang may paparating na madilim na ulap sa abot tanaw. Pagkatapos, nagsimulang marinig ang mababang, paulit-ulit na tunog ng dagundong na gumagapang sa buong patag. Habang papalapit ang madilim na anyo, unti-unting naging malinaw na ito'y hindi ulap, ito'y napakalaking grupo ng mga tao. Ang tunog ng dagundong ay mga yabag ng kanilang mga paa. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante sa pagkabigla habang pinapanood nila ang papalapit na grupo. Lihim na sumulyap si Debbie sa cellphone ni Alex. Nakita niyang nakabukas pa ito, at makikita ang mensaheng tahimik niyang ginawa, at ipinadala. Walang nag-reply sa mensahe, ngunit hindi na kailangan. Ang malaking grupo ng mga taong paparating upang tumulong ang kanilang sagot. Ika-396 na kabanata. Ang pagdating ng hukbo. Nabulabog ang racecourse, puno ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan kung saan-saan, pilit na naghahanap ng ligtas na lugar. Ang mga bagong dating ay nakasuot ng itim na uniforme, may hawak na mga espada, at nagmamarcha na parang isang napakalaking hukbo. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso, walang bakas ng pagdadalawang isip. Kasabay nilang dumating ang isang mamahaling kotse na may tinted na mga bintana, kaya't walang makakita kung sino ang nasa loob. Ang kanilang mga yabag ay tila yumanig sa lupa, at malinaw na walang makakaharang sa kanilang daraanan. Saan sila nanggaling? Tanong ni Mickey. Nanginginig sa takot. Tumakbo siya upang iulat ang sitwasyon sa kanyang boss. Si Gregory, ang pinuno ng grupo ni Mickey, ay narinig na ang paparating na mga tao. Ngayong lumalala na ang sitwasyon, sumandal siya pasulong at inilabas ang kanyang ulo mula sa kotse. Sa unang pagkakataon, ipinakita ang sarili sa mga estudyanteng, na tinatakot ng kanyang grupo.
Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa mga reinforcement na lihim na tinawag nina Alex at Debbie na papalapit sa kanya. Anong nangyayari? Tanong ng isang tao. Kanino ang mga tauhang iyon? Maraming nagtatanong ngunit walang makapagbigay ng sagot. Kaninong panig ang mga taong ito? Ang tunog ng marcha ay nagbigay ng kaba sa lahat ng naroon. Malinaw na may nagbago, ngunit walang nakakaalam kung paano magtatapos ang lahat. Tahimik si Mickey, halos tila napigil, at hindi alam ang gagawin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mickey at Gregory, na ang mga ekspresyon ay nagpapakitang malinaw na ang mga nagsidating ay hindi nila kakampi. Ang pananabik ay kumalat sa karamihan habang pinapanood nila ang nangyayari. Napagtanto ni Heidi na dumating na ang kaligtasan, kahit na wala siyang ideya kung sino ang may kagagawan. Hindi na iyon mahalaga, basta't tumulong ang mga ito. Nagpatuloy ang marcha ng mga bagong dating, ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila papalapit. Lahat ng tao ay nagtipon, hindi maialis ang kanilang mga mata sa eksena at sabik na malaman kung ano ang nangyayari. Ang mga lalaking naka-uniforme ay lumapit sa mga tauhan ni Mickey at sumigaw, "Manatili kayo sa inyong lugar." Ang mamahaling kotse ay tumigil, at bumaba si Rufus Clifton. Sinara niya ang pinto ng malakas at lumakad patungo kina Mickey at Gregory. Gregory, bilang pinuno ng grupong ito, responsable ka sa kanilang mga kilos, malamig na sabi ni Rufus. At ngayon, sisirain ng pamilya Clifton ang lahat sa inyo dahil sa ginawa nyo. May gusto ka bang sabihin? Nangatol si Gregory, pilit na ngumiti at binuksan ang bibig, handang magsalita. Bigla, ang lahat ng lalaking nakaitim na uniforme ay sabay-sabay na hinugot ang kanilang mga espada. Ang tunog ng paghugot ng espada ay malakas at nakakatakot. Ikaw si Rufus Clifton, sabi ni Gregory, sa wakas na pagtanto kung gaano kalaki ang gulong kinasangkutan niya. Mr. Clifton, sigurado akong may hindi pagkakaunawaan dito. Sinimangutan ni Rufus si Gregory, at lalong nawala sa sarili. Samantalang si Mickey, ang dating kayabangan ay tuluyang naglaho. Nakayupo siya, nanginginig sa takot at walang masabi. Mr. Clifton, gagawin namin ang lahat ng gusto nyo, sabi ni Gregory. Pero wala kaming ginawang masama. Pilit niyang hinitian si Rufus. Takot siyang magsalita ng mali at lalo pang lumala ang sitwasyon. Pumapatak na ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, habang ang kanyang mga tauhan ay nakatitig sa kanya, at namamangha. Kung kaya ni Rufus Clifton natakutin ang kanilang leader ng ganito, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Kahit mukhang mabangis ang mga miyembro ng grupo ni Mickey, wala silang sinabi sa mga lalaking dala ni Rufus. Parang ikinukumpara ang mga galit na kuting sa mababangis na tigre. Ang mga mandirigma ng Clifton ay malalaki, mahusay, sanay, at bihasa sa martial arts. Alam ng grupo ni Mickey na nasa malaking gulo sila. Malinaw na sila'y walang laban, at ang kanilang tsansang manalo ay halos wala. Hindi pinansin ni Rufus si Gregory. Pinagmasdan niya ang karamihan at natagpuan si Alex, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam niyang ayaw ni Alex na malaman ng iba ang kaugnayan niya sa pamilya Clifton, at naunawaan niya iyon. Si Alex naman ay nagulat. Hindi niya inakala na makakapagtipon si Rufus ng ganoon karaming tao ng ganoon kabilis. Nang marinig ni Rufus ang nangyayari, agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan. Ang mga tauhan ay itinuturing na si Alex ang kanilang Panginoon, kaya't agad silang sumugod upang maglingkod sa kanya. Kahit na malaki ang pinsalang naranasan kamakailan, hawak pa rin ng pamilya Clifton ang underworld ng Baltimore. Walang duda tungkol doon. Wala kayong ginawang masama? Tanong ni Rufus, nakatitig kay Gregory. Nakakatuwa, dahil narinig ko na nananakot kayo ng mga estudyante at turista para pagnakawan sila. Tumango ang mga estudyante. Oo, totoo iyan, sabi ng isa sa kanila. Tumakbo si Heidi at itinuro ang mga tauhan ni Mickey. Sinubukan nilang pilitin akong matulog kasama nila. Ngumiti si Alex, humanga sa tapang ng babae.
Nagtipon ang lahat, sumisigaw at nagsusumamo kay Rufus, determinadong marinig. Tulungan niyo kami, Mr. Clifton. Kung hindi kayo dumating, pinatay na nila kami. Alam nilang kung aalis si Rufus, muling manganganib ang kanilang buhay, at tapat sila sa maaaring gawin ni Mickey sa kanila. Galit na tumingin ang mga lalaking nakauniforme sa grupo ni Mickey. Kitang-kita ng mga tao na hindi masamang tao si Rufus, samantalang sina Mickey at Gregory, ay halatang masama. Kaya't nagpasya silang magtiwala kay Rufus. Galit ang grupo ni Mickey, ngunit nanatiling tahimik. Tinitigan ni Rufus si Gregory. Huwag mo nang subukang itanggi, sabi niyang nakasimangot. Alam kong aktibo kayo kamakailan at batid ko na kumikilos kayo laban sa pamilya namin. Ano ang masasabi mo sa sarili mo? Napagtanto ni Gregory na alam ng pamilya Clifton ang lahat tungkol sa kanya. Matagal niyang sinubaybayan ang laban ng pamilya Clifton, umaasang makita silang bumagsak. Dapat na niyang naisip na kahit ang pagnanais na makita silang mabigo, ay babalik sa kanya. Nanginginig sa takot sina Gregory at Mickey, alam ang reputasyon ng pamilya Clifton sa paghihiganti. Mr. Clifton, nangangako akong hindi ko na ito uulitin, sabi ni Gregory, na nagmamakaawa. Tumango si Mickey, sumasang-ayon. Alam nilang kung magpapatuloy silang magmatigas, lalo lang silang mapapahamak. Naawa ba kayo sa mga inosenteng biktima ninyo? Tanong ni Rufus. Tumalikod siya sa kanyang mga tauhan. Itali silang lahat. Lumapit ang ilang lalaki na nakauniforme. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.